Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang result ng survey na halos walang nanonood. Hindi interesado ang taong bayan. 1 out of 10 Filipinos ang aktibo lang na nanonood sa impeachment trial ni VP Sara. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Gusto ko lang mag-advertise, meron tayong stock sa dark chocolate. Dito kayo mag-order 0916-9000-997. Ulitin ko, 0916-9000-997. Limited po ang stock, first come first serve basis. Hindi po ako nagninegosyo nito, umiinom lang ako araw-araw. Gusto ko lang din matulungan ang mga cacao farmers sa Bukidnon para maibenta ang kanilang sikwati or tablia. Okay, mayroon tayong ongoing fund drive for the Brave 18 Marines. Noong last month, nakapagpadala na tayo ng 250,000 pesos. Sa ngayon, meron ng itong part 2 sa fund drive, may naipon na tayong 40,000 pesos. So, voluntary lang. Yung gustong magpadala through GCash, ito ang number. 0966-265-8480. Ulit, 0966-265-8480. Evan Henry Sibog ang pangalan ng GCash. Yung Evan is Echo Victor Alpha November. Okay. Ito. Post ng Philippine Star. Sabi, caption, only 1 in 10 Filipinos actively follow VP Sara's impeachment trial study. Ang nag-research nito, Momentum Research Incorporated, pinanguluhan ni Professor Clive Argeles. Kung hindi ako nagkakamali, si Professor Clive Argeles, ito rin yung pangulo ng WR Numero. Tama ba ako? Basta, isang credible na political strategist si Professor Clive Argeles. 1 out of 10 or 13% to be exact. 1 ang aktibo lang na sumusunod sa impeachment trial. So, i-connect ko ito sa post ni Attorney Edward Chico, isang magaling na abogado, political analyst. Sabi niya na kakaunti daw, tinitignan niya yung mga views every time na may trial, kakaunti ang nag-view. So bakit nagiging boring na ang impeachment trial ni VP Sara? Ang sinabing rason ni Attorney Edward Chico is nung proceedings sa Committee on Justice, yung di ba nagkaroon ng mini trial, so nalaman na ng taong bayan kung ano yung mga kaganapan doon. Ngayon, inuulit lang. Kaya inuulit lang, wala nang suspense. Kaya ako mismo, hindi na rin ako masyadong sumusubaybay sa impeachment trial dahil alam ko na hindi katulad nung impeachment ni late CG Corona. Ang Committee on Justice noon, wala silang mini trial. In-evaluate lang nila yung probable cause. Depende sa na-submit na mga ebidensya. So, nung nakita nila may probable cause, binutuhan, in-impeach, articles of impeachment. So, walang natalakay na merits of the impeachment case sa Kamara nung panahon ni CG Corona. Kaya nung nagkaroon na ng trial, ayun, maraming tumutok. Ito, wala na. Inuna na kasi ni na Luistro ang I don't know kung anong mga akusasyon nila kay VP Sara. Ngayon, inuulit lang dito sa trial sa Senado, kaya nawalan na ng gana ang taong bayan. So yan ang isang rason. Pangalawa is,
Maraming nagsabi, according to the survey, masyadong technical. Kaya technical, hindi naiintindihan. Around 7% lang yung nagsasabi na naiintindihan nila ang daloy ng trial. Ako, naiintindihan ko ang daloy kasi nga nire-research ko rin yung plus may experience ako pagdating ng trial na ganyan. Kaya naiintindihan ko. But sa mga hindi pa nakakaintindi ng kung ano yung trial, wala. Talagang you will mabuburing ka, mawawalan ka ng ano. So, anong ibig sabihin nito? Kung ang taong bayan ay hindi interesado. Ibig sabihin, yung intensyon ng Duterte haters na sirain si BP Sara, hindi nang umiepekto. Kaya pala, ito na, kahit umarangkada ng impeachment trial, wala pa ring epekto kay BP Sara. Kasi nga, hindi naman pinapanood ng taong bayan. Kaya doon sa resulta ng Pulse Asia Survey, yung bago lang lumabas, sinasabi doon na it has little effect, insignificant effect ang impeachment trial sa ratings or popularity ni BP Sara. Kaya nangunguna pa rin siya sa presidential survey. Excuse me. Tumaas pa nga ang kanyang ratings. Noong Marso, 43% ang nakuha niyang voters preference rating. Ngayong July, tumaas ng 49%. Compared natin kay Risa Hontiveros, kawawang cowgirl si Risa. Bakit? Siya 0.01% lang ang ratings ni Risa. Mas mataas pa si Nicolas Torre, General Torre, na nakakuha ng 0.01. So, lahat sila kawawang kawawa sa survey na ito. So, sige lang. Ituloy nyo ang trial. Kaya lang, it's just a waste of taxpayers' money. Kung totoo ba yung computation na 25 million pesos per day. Ang grabe. Nasasayang lang ang pera ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa panimalay ni Jorili Autahay nga taga Sitio Kalapa, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So mo na ni ang gitabang nga yero nga ilang giatop. So nagdali-dali ni sila sa pag-atop tungod kay nakig-ipon lang ni siya sa iyang igsuon. Tungod kay wala sila balay, so karon nga naay tabang, so karon nag-atop na gid sila sa gitabang sa ilaha nga yero. So mo na ni ang itsura sa ilang balay. So dinhi na gid ang ilang tuluganan. Yung odto sir kuan laing odto sa tanan, unang-una pasalamat pod mi sa Ginoo nga kuan nga nagyud siya gigamit nga tao nga para nakatabang sa amoa. Pasalamat mi nga nakakuan na mig kuan balay nga kuan kay sa una kuan ra ga dito ra mi ga tipon sa akong manghod na murag kakuan sad mi dayon. Dako gid kay siya tabang sa amo ang nakahuman nami sa among balay. Kuan ang Ginoo na gid ang magbalos sa nagtabang. So, kuan ganun. Manghinaot mi nga kuan magpadayon pa ni siya nga tabang kay para daghan pa ang matabangan nga mga tao kay daghan pag sad ang gakinahanglan nga para makabalay sila kay kung kita ra murag galisod gid sad ta usahay sa kuan mo nang dako ay ni siya nga tabang sa katawhan. Siguro na so pila ka tuig nga nakig-ipon lang ka sa imong igsuon? murag kuan mag
Mag-isa na katuig. Isa na ka tuig. Oo. So karon na mo nga nakabalay nga tungod lang sa kay naay tabang. Kung wala pa ang tabang, di pa gyud mo kabalay. Kakabajitan yun. So kung ang inyong pangwarta taman ra gyud sa kaon. Oo. Oo, so salamat kaayo. Salamat gid kay sa nagtabang.